me something, it might just take the pain away. Ang daming tao dito sa Principio. Grabe. Super duper ang dami. Uwian na kasi guys ng mga nag-o-opisina, ng mga nagtatrabaho. Sorry, kaya naman, nilabas na ang ating karneta. ¿Ese es nuestro? ¡Corre! ¡Dali! Ay, nagsarado na. Bye, bye, train, train. Bye, bye. Naiwan kami guys. Okay lang. Diba ang laki ng istasyon nito guys. Sa kabila, dun sa taas, may mga sinihan dito and then restaurant, mga tindahan. O diba? Grabe tong telepono tong. ¿Cómo se llamaba este teléfono? Samsung 55 M. ¿Cómo es? No es Galaxy, no? Galaxy 55. Hindi ko maano yung karton niya, guys. Ang ganda nito kasi waterproof, guys. Ilubog mo man siya sa tubig. Hindi siya mapapasok ng tubig. O, diba? So, nandito kami while waiting the wagon ng metro. Kaya naman, dito kami. At alam niyo naman, sinamahan ako ng mahal kong anak, guys. Kaya nagpapasalamat ako dahil super, super, duper bait siya. Yayagaw, naman. Nandito na ang aming wagon. Yay, walang tao. Pero dalawang parada lang kami. Kaya, sorry naman. O, diba? Kanina, grabe. Traffic. Uy, may bolso. El blanco. Oh my gosh. Si may stuck ni Ray-Ban dentro. Naiwan ko yung bag ko, guys. Oh my god. Nandito pa naman yung Ray-Ban ko. 169 yung Ray-Ban. 169 euros. Halos magti 10,000 ang bili ko. 10,000 pesos. Kasi bagong labas yun, guys, na Ray-Ban na pinili. Kaya
kami guys, nandito kami sa tribunal. Magkakambyo kami ng papunta sa aming baryo. O, diba? Sa aming baryo at doon kumain tayo at mag-inom at magkantahan para tayo ay malasing at magsuka. Yakski, magsuka pag uminom ng alak na walang kabuluhan. Diba? Magpapakalasing ka. Sabi nila, para daw mawala yung iniisip mong problema, kesyo ganyan. Ako guys, kapag naimasmasan kayo, wala din, sakit pa ng ulo, sakit pa sa bulsa, sakit pa sa katawan, sa kagawa ka pa ng gulo, di mas lalong problema, diba? Ay nako guys, kaya huwag kayong inom ng inom dahil magkakasakit kayo, lalo na pag dumating na yung araw na may edad na tayo. Doon natin yung mararamdaman lahat. Diyos ko day, ang hirap pag nagkasakit, di ba? Ako, lagi ako nagdarasal na hindi ako magkasakit, maging puwerte yung katawan ko lagi, kasi kailangan ko magtrabaho guys, kasi kailangan ko maging responsableng nanay, diba? Para lahat ng aming pangangailangan ay mapunuan ko, matugunan ko. Dahil yung pera, kahit na magbigay sa'yo ng milyones, mawawala din yun. Kasi hindi mo pinaghirapan, diba? Kung maging successful tayo sa buhay, dapat yung pinaghirapan natin. Mas maganda yun guys, mas makabuluhan yung buhay natin. Kasi kung may magbibigay sa'yo ng milyones, okay lang, bakit hindi? Sa akin, gusto ko. Pero hindi ko tinatanggap guys. Diba? Nagtatrabaho ako ng duro. Diba? Kasi gusto ko yung pinaghirapan ko. Aanin ko naman yung maliligaw kong milyonaryo. Tapos pagdating ng araw, mawawala din naman yun. Kahit 1 taon, 2 taon, umabot pa ng 10 anyos, wala din. Kasi lahat ng hindi mo pinaghihirapan, mawawala sa'yo. Diba? Ganun yun guys. Mas maganda yung mga binibili mong kosas, binibili mong materyales, pinaghirapan mo. Kasi mas binibigyan mo ng kahulugan. Diba? Ng pagmamahal. Yun ang ibig kong sabihin. Pero kung yan, binigay sa'yo ng basta na lang ganyan. Kasi guys, alam mo kung bakit? Madali lang gastusin. Diba? Ganun yun. Kaya dapat, ako, walang magduduro-duro sa akin na ako binigyan ng milyones. Dahil ako kahit binibigyan ng milyones guys, hindi ko tinatanggap. Aanin ko yan. May 2 kamay ako, malakas ang katawan ko, at pinagpala ako ng Panginoon. Dahil lahat ng umaapi sa akin guys, pinagdarasal ko. Kasi na nagsasuffer. Diba? Masama ang loob nila sa akin. Kasi ako hanggang ngayon, kahit patumbahin pa ako ng patumbahin nila, malakas pa rin ako. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang nasa harap ko. Yan ang paniniwala ko sa Panginoon. Spiritual. Kapag malakas ka sa Kanya guys, kahit milyones ang magpadapa sa'yo, hindi ka masasaktan. Lagi kang malakas. Yun ang paniniwala ko at experience ko sa buhay. Mga taong hindi ko alam kung bakit sinisiraan ako,
Hindi ko alam kung bakit kailangan gawin sa akin. Financial man, physical, nakakatulong ako. At hanggang ngayon guys, nakakatulong ako. Pero bakit paulit-ulit na binibiktima ako na ganun ang ginagawa nila sa akin? Ginagawan pa rin ako ng masama, di ba? Pero okay lang yun. Kung financial problem, nakatulong ako guys. Tingnan mo. Kahit milyones pa kunin nila sa akin, kahit ilang pang mil, ilang pesos, meron pa rin ako. Kasi yung panluloko sa kapwa, yung panluloko nila sa akin, lalo pa rin sila naghihirap. Hindi naman nila ikakayaman, diba? Yung mga naiingit sa akin, tingnan nyo, hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay nila. Hindi naman nila kinayaman, hindi naman nila ikimilyonaryo, diba? Pero ako guys, tingnan mo nyo, sa awa ng Panginoon, talagang matibay yung paniniwala ko, diba? Lakas pa rin ako. Kaya imagine nyo, diba? Kaya pasalamat ako sa Panginoon Kristo dahil siya ang nasa harap ko, diba? Sabihan nga, mas maganda daw yung inaapi kasi lalo kang pinoproteksyonan ng Panginoon Kristo. Lalo kang itinatayo, ibinababa ka man ng ibang tao, tinatayo ka naman niya, di ba? Sinasaktan ka ng ibang tao, lalo ka naman pinapalakas at hindi ka na nakakaramdam ng sakit. Yun lang yun guys. Basta importante yung paniniwala mo sa sarili mo. Yun yun. At sa Panginoon Kristo unang-una. Ganun yun guys. Ganun ako katibay. Kasi ang Panginoon ang nagpoprotekta sa akin. Kaya yun. Inan mo nyo. Mag-isa lang ako pero ang lakas ko, ang tibay ko. Samantalang yung ibang mga naninira sa akin, meron pa silang mga kabiyak. Katulong sa hanap buhay, naghahanap buhay din sila, nagtatrabaho din sila. Pero dahil mainggitin sila, ako nakikita nila na hindi ko naman alam kung bakit, kinukumpara nila yung sarili nila sa akin. Tapos sisiraan nila ako na sila ang mas hindi ko alam kung bakit kailangan siraan nila ako. I-down nila ako ng i-down. Nabiktima nga ako, diba? Pero sila, ganun pa rin ang paniniwala nila. Masaya sila na nakikita nila siguro yung ganung sitwasyon. Pero tingnan nyo guys, ang tibay-tibay ko, ang lakas-lakas ko, ako lang mag-isa, diba? Kaya lalo na yung mga nanakit sa akin, nagsasuffer sila. Kasi alam nyo guys, bawat iyak ko, bawat panalangin ko, kumakapit ako sa Panginoon. Tingnan nyo, siya ang gumagawa ng paraan para hindi ko maramdaman yung sakit at lagi ako malakas. Yun lang yun guys. So kaya kayo, kung nakakadanas kayo ng problema or pang-aapi ng kapwa, huwag kayo panghinaan ng loob. Unang-unang paniwalaan ng Panginoon si Kristo at sarili ninyo. Yun ang pinakamaganda guys. Yun ang masasabi ko. So hanggang dito na lang kasi tingnan nyo naman, nagbibideo ako, wala ka nang makita dyan. Madilim. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. At lagi ko ang sinasabi kapag lalabas ang bahay, galing nyo pa rin sinasara-sinis pa sa inyo para buhay lagi masaya. Bye bye.